agitulod. Apan pa'y agitulod. Nya? No. Maring ikaw na magluluto ng sopas mula first day hanggang last night, ha? Magpapasopas tayo. Siyempre, lama yun. Hahanapin talaga ang sopas. Sa last night na lang kaya. Candy, biskuit, kape na lang muna para makatipid. Ako nang bibili para makabili ng mura. May budget naman daw sa barangay. Huwag nating tipirin. Huli na nga ni Mang Danoy. Di ba, Aiza? Gawa ko sa sinabi ni Lilet. Huling beses na rin namang tatanggap ng bisita sa mundo si Mang Danoy. Bonggahan na natin. Saka para marami na rin ang makiramay. Mas maraming apulo eh. Makakabili tayo ng mas maayos na paglilibingan para sa kanya. Paano kung may sobra sa apulo? Saan mapupunta? Wala naman siyang pamilya. I-donate na lang natin sa charity. Bahala na. Basta ibigay natin yung best sa lamay hanggang nilibig. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Mang Danoy. Nabigla ako. Wala naman tayong alam na sakit niya. Mas madalas pa nga akong atakihin ng rayuma at sakit sa likuran kaysa sa kanya. Lakas pa niya dati. Mas malakas pa kaysa sa ating tatlo. Iba talaga pag tinira ka ng bangungo. Ganun talaga. Pag oras mo na, oras mo na. O so okay na tayo na sopas with pandesal sa lamay, ha? Oh, ba't biglang nadagdagan ng pandesal? May budget naman daw eh. Tsaka walang pamilya nga asa sa amuloy. Okay na yun. Ako na lang yung magbabantay sa pandesal para hindi makaulit yung mga masisiba sa barangay. Baka mamaya iuwi pa nila tapos i-almusal nila kinabukasan. Ikaw ang magbantay sa pagkain. Ako na bahala sa isusunod niya. Arlene, di ba may tinagamit na barokat slang si Umag mong asawa? Yun nga yung plano mo pasok kay Mang Danoy. Sayang naman na nakatambak ng sumagi niya. Magkasakot ba sila? Okay na yun, makakaipon na rin ng abuloy. Di pa rin talaga ako makapaniwala wala na si Mang Danoy. Oo nga, hindi na natin maririnig yung mga sipol niya habang nagwawalis. Minsan sinasabayan pa ng sayaw. Nakakatinig ko hindi natin maririnig yung palusnos ng walis niya. Hindi ko makakalimutan yung unang beses ko siyang nakita at nakilala. Hindi ko alam kung naaalala ba niya. Pero ang laking bagay na kinausap niya ako ng unang araw ng paglipat ko rito sa barangay natin. Unang nagkwento si Marlene tungkol sa unang beses na nakilala niya si Mang Danoy 5 taon na ang nakakalipas. Lumipat si Marlene sa aming barangay kasama ang kanyang ex-husband na si Roy. Kaedad din niya. Wala silang naging anak dahil ayaw ni Marlene kahit gusto sana ni Roy. Mahigit 15 years na silang magkasama, magkahiwalay sila papatulog. Hindi biglaan ang naganap na hiwalayan. Nagsanga-sanga ang problema nila mag-asawa sa ulit 3 taon ng relasyon nila. Pinabad na silang ayusin ang issues nila na naging dahilan ng hiwalayan nila. Sa huling buwan nilang magkasama ay nag-decide silang lumipat na ng bahay dahil marami ng masasakit na alaala ang bahay na tinirhan nila sa mahabang panahon. Wala silang nabaong magandang alaala kundi puro sakit lamang. Inakala nilang makakatulong ang paglipat nila para makapagsimulang piling pero yun na pala ang simula ng katapusan ng kanilang relasyon. Nasaksihan ni Mang Danoy ang sigawan sa bahay ni Marlene. Pauwi na raw noon si Mang Danoy nang makadaan siya sa bahay ni Marlene. Hindi pa sila noon magkakilala pero naramdaman ni Mang Danoy na kailangan siya ni Marlene. Nakatayo lamang sa gilid ng bahay si Mang Danoy habang hinihintay na matapos ang away ng mag-asawang Marlene at Roy. Makalipas nga nilang saglit ay narinig na lamang ni Mang Danoy ang mapalipag na pagbukas ng pintuan. Nakita niyang nagmamadaling lumabas si Roy habang mahabol naman si Marlene. Nasaktuhan pang may dumaang taxi
Binara at Cadyon ni Roy. Hindi na nakahapil pa si Marlene. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ng taxi na sinakyan ni Roy. Nagalangan si Mang Danoy, nilapitan si Marlene dahil hindi naman sila magkakilala. Pero ramdam ni Mang Danoy na kasama. Kaya siya na mismo ang nagkusang lumapit papalutod. Napansin ni Marlene ang paglapit sa kanya ni Mang Danoy. Hinayaan lamang niyang makalapit si Mang Danoy dahil wala na siyang lakas para mangtaboy ng tao. Inayos lang ni Harleen ang kanyang itsura at pinahid ang kanyang palad sa kanyang pasang pisngi dahil sa matagal na pag-iyak papatulog. Mawalang galang na po, ma'am. Arlene ang pangalan ko. Ako po si Danoy, street sweeper po dito sa barangay. Kayo po ba yung bagong lipat? Sa ngayon, ako na lang yung bagong lipat. Anong oras pa na? Oo, ayun. Sumakay ng taxi. Iniwan na ako. Asawa niyo? Ex na. Baka naman nagpalamig ka. Minsan kailangan din namin mga lalaki. Yung mga mag-isa. Lalo kapag masyadong mainit na yung away. Hindi na siya babalik. Ramdam ko. Hindi niyo na ba maayos ang problema niyo? Mahigit 15 years na kami Mang Danoy. Tama na siguro yun. Di ba sa pagsasama ng asawa, yung mas matagal, mas maganda, mas masaya? Mukha po ba kaming masaya? Sorry. Sorry din po. Nabigla lang. Hanggang po na kasi na hanggang dito na lang kami. Ewan ko ba kung bakit pinilit pa namin. Lumipat pa kami rito para makapagsimula. Pero wala rin pala. Maiiwan din pala akong mag-isa. O hindi mo naman masamahin. Ano ba yung problema niyo mag-isa? Masyado ko raw siyang kinokontrol. Paano hindi ko siya kukontrolin? Pinag-aalala lang ako sa mga desisyon niya sa buhay. Pakiramdam mo ba? Marami na siyang plano walang pinuntahan. Hinayaan ko siyang magdesisyon muna para sa amin. Para di naman masaktan yung pagkalalaki niya. Pero nadadama yung kabuhayan namin eh. Pati ako nauubos na yung ipon ko. Yung dalaga pa lang ako dahil sa mga plano niya. Kaya kung isa-isa pero ang dami na niyang palpak. Ikaw na nag-desisyon para sa inyo. Ano nangyari? Kinasama ng loob niya. Hindi ko alam kung bakit kami nasama eh. Naging maayos naman ang buhay namin. Naibalik ko yung ipon namin at may sobra kami. Oo, minsan, minado ako na sumusobra na ako sa pag-aaral sa mga gusto niyang gawin sa buhay namin. Pero iniisip ko lang makapakanan namin. Natakot akong mawala ulit yung pinaghirapan namin dahil sa palpak na desisyon niya. 40 na kami pareho. Hindi na kami mga bata. Ayokong umabot kami sa retirement age namin na wala kahit piso sa bulsa. Sana man lang naisip niya yun kaysa yung pride niya. Nakakatawa. Seryoso ako. Alam ko naman seryoso ka. Naalala ko lang kasi ng asawa ko sa'yo. Bakit? Kinontrol din ba kayo? Tinapakan ang ego ninyo? Kinokontrol oo. Tinapakan ang ego. Hindi ko naman naramdaman yun. Mabuti pa kayo. Kaya maniwala ka sana kung sasabihin ko sa'yo maiintindihan kita. Salamat po. Ang swerte ng asawa ninyo. Hinayaan ko siyang kontrolin ako kasi alam kong kailangan niya. Kahit lagi na ako tinutokso at pinagsasabihan ng mga tao sa paligid ko na sobra na yung ginagawa niya. Hindi nyo sila pinakinggan. Hindi naman kailangan. Saan na yung phone? Ang mahalaga, kilala ko ang asawa ko at ang kailangan niya. Pero bakit nga kayo pumayag na kontrolin kayo? Maaga namatay yung tatay ng asawa ko. Siya yung panganay sa 5 magkakapatid. Ang nanay niya, pinabayaan sila at nalulong sa anak dahil sa depresyon. Ang asawa ko ang tumayong nanay at tatay para sa kanila. Pakiramdam niya, nakasalalay na ang buhay ng pamilya niya sa kanya. Kaya lagi siya natatakot na pag nagpabaya siya, masisira ang pamilya niya. Kaya ang pakiramdam niya, kailangan niya i-control lahat-lahat. Masiguro lang na magiging maayos sila. Controlling ako. Pero alam kong hindi ko kayang kontrolin ang lahat. Hindi na ganyan ang pagproseso ng isipan niya pagdating dyan. Kaya nung naging mag-asawa na kami, kinontrol niya ako sa mga desisyon para sa aming dalawa. Pag alam niya
tama siya. Hindi ako santo. Hindi ko nagustuhan yun nung una. Pinado ko. Pero nung nagkwento na siya tungkol sa pamilya niya, hindi ko na siya naiintindihan. Hinayaan mo na siyang kontrolin ka. Alam kong bilang ng bagay, pwede nga kontrolin. Ayoko lang siya makaramdam ng lungkot kapag hindi niya nakontrolin si gusto. Kaya hinayaan ko siya kontrolin ako. Kung ang kapalit naman nun, ay maramdaman niya safe siya. Gagawin ko yun paulit-ulit. Gusto ko yung maramdaman niya na hindi na siya dapat matakot. Trabaho ko yun. It started with over 1,000 student entrepreneurs from around the globe looking to claim the title. Just 19 were chosen to attend the boot camp in Cape Town. 2 minutes to show us some Please go ahead. From building my own 3D printer to starting my first company at the age of 16. this great device that can change the lives of over 1 million Jacket mo, jacket yan. Saan yun? Nicholas Commander. Paano yun? Pag nabunod sila We makulit. can send waste into Amo ka madlang. definitely scale. I did it! Now only 12 remain. Only one can take the Yung nag-through jacket, through broken. I started out season 4. Gagawin ko yun paulit-ulit. Gusto ko yung maramdaman niya na hindi na siya dapat matakot. Trabaho ko yun bilang asawa niya. Napatitiglan si Arlene kay Mang Tanoy sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng positibong pananawang salitang controlling. Alam naman ni Arlene na hindi magandang ugali yun, pero sa pagkwento ni Mang Tanoy tungkol sa pagiging controlling ng asawa niya ay nagbuha yung maganda. Iba talaga ang tago ng kwento kapag mahal ka ng taong nagsasabi noon. Kaya naisip ni Arlene na napakaswerte ng asawa ni Mang Tanoy. Nagpakwento pa si Arlene at inais pa niyang makilala ang asawa ni Mang Tanoy pero napailing na lamang ang huli. Nalaman ni Arlene na matagal na palang pumanaw ang asawa niya dahil sa depression. Hindi na pinilit pa ni Arlene na magkwento si Mang Tanoy tungkol sa asawa niya dahil ramdam niyang malulungkot lamang ito. Inaya ni Arlene si Mang Tanoy na pumasok muna sa kanyang bahay para ipagtimulan niya ng maalinom. Nag-eyeglass ka lang. Pinaunlakan naman ni Mang Tanoy ang panyaya ni Arlene. Pinagpatuloy nila ang kwentuhan, pero hindi na tungkol sa mga asawa nila, kundi sa mga plano na lamang nila sa buhay after mawala ng mga mahal nilang asawa. Nakatulong si Mang Tanoy kay Arlene para maintindihan kung ano bang klaseng lalaki ang kailangan niya sa kanyang buhay. Kunting kusang na-realize ni Arlene ang mga pagkakamali niya na hindi niya agad tinanggap noong una. Tinawagan niya ang ex niyang si Roy para hingin ng tawad ng mga pagkakamali niya. Sinubukan makipagpalikan ni Roy pero umayaw na si Arlene. Pinalaya niya si Roy dahil masyado ng malaki ang damage na nangyari sa kanilang relasyon. At maaaring wala pa ang damage na yon sa pagpilit nila noon na lumapit sa isa't isa. Kinailangan nilang dumistansya ang paggawa ng paraan para maisalba nila ang natitirang respeto at pagmamahal nila sa bawat isa. Hindi po naging madali ang desisyong yun ni Arlene pero sa tuwing naisip niya ang pagmamahalan ni Mang Tanoy at ang kanyang yumawang asawa ay lumalakas. Nag-langis pa lang yun. Ang loob niya na Tapos parang nagdako ako'y gusto mo makakahanap kakantay din siya isang ng ganong pagkakita klaseng mo. Nagawit lang to, isip mo ito pagmamahal mo na natakampating ng kawit ka. Napakagbasa, isulit mo. na hindi mo susubuan. Yung pagmamahal na mas nangingibabaw ang maganda kesa sa problema. Yung Tatlong ang makikita ko pagmamahal pagpuro na mo kasi hanggang sa picture din. kabilang buhay ay pipiliin mong balikan. Dahil doon ka na kontento at naging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit noon ang alas 5 ng hapon ay pumunta na kami sa punerarya para sikasuhin ang labi ni Mang Tanoy. Tinawagan namin ang barangay para ipalam sa kanila ang ibang plano namin. Kaya naman nila kami mag-decide dahil hindi rin daw nila maasikaso dahil marami pa silang ginagawa.
Sinabi rin nila na ibibigay nila ang nasulisit sa mga kabarangay namin at tulong ng mismong barangay. Pati nga gastusin noon sa pagkain namin para sa pag-aasikaso kay Mang Danoy ay babayaran nila. Pero tinanggihan namin. Gusto lang namin noon na makatulong sa mayapang paglalakbay ni Mang Danoy. Kung alam lang noon ng mga kabarangay namin ang naitulong ni Mang Danoy sa aming magkakaibigan ay maiintindihan nila kami. Nag-leave din kami sa mga trabaho namin para lamang masiguradong maayos naming magagawa ang plano sa lakay at libing ni Mang Danoy. Sa kalagitnaan ng biyahe namin ay nasla kami sa traffic dahil sa dalawang sasakyang nagkabungguan. Kinailangan namin tuloy maghintay sa sasakyan habang inaayos ang naging gulo sa kalsada. Pansin noon sa mga mukha namin ang pagkainip dahil gusto na naming makita si Mang Danoy. Tinawagan ko ang punerarya at sinabing malilate kami. In-explain na lamang namin ang mga nangyari at walang nagsasalita noon sa amin habang nakatingin lamang sa kalsada. Binuksan ko ang radyo pansamantala pero pinahinto rin ni Lilith dahil mukhang atabihin na siya ng bike lane. Wala tuloy kaming naging entertainment kundi ang makiasyosyo sa kaganapan sa kalsada. Unang pumasag ng katahimikan si Harleen at nagsabi siya na kung pwedeng saliwain muli namin. Ang ala-ala ni Mang Danoy para may masabi kami sa last night at sa simbahan. Ako ang unang sinabihan ni Harleen na mag-share. Pero sinabi ko na wala pa akong maisip. Kahit sa totoo lang ay alam ko na noon kung ano ang alaalang tumatak sa akin kay Mang Danoy. Hindi lang kasi ako komportable noon na mag-share. Inudyuhan ko si Lilith pero nagbago siya ng topic. Parang ayaw din niyang pag-usapan ang alaala na meron siya kay Mang Danoy. Siya kay Mang Danoy. Sinabi ni Harleen kahit mababaw siya. Usapan namin. Dapat kasi itong si Aiza na yung nag-share eh. Wala pa nga akong maisip yung malang teleserye alaala. O ikaw na lang, Lilith. Nakapag-share na ako kanina ha. Naalala niyo ba na tuwing Pasko, namimigay si Mang Danoy ng mga candy sa bawat bahay sa barangay? Naaalala ko, nakasupot yun at may sulat pa siya. Inifortan niya yung mga sulat niya
makakalimutan yung binigay ko sa kanyang brownies. Tinipid daw niya para umabot sa day off niya. Binilinan din niya akong isara lagi yung front door ko kahit nasa loob lang ako ng bahay. Kahit si Mang Danoy alam na pabaya ka sa pintuan. Di ba muntikan ka nang manakawan nun dahil dyan? Oo, mabuti na lang kamo at dumating si Mang Danoy. Sinaway niya yung nagbabalagbag nakaw. Ayan ba yung nagpanggap siyang barangay captain? Oo, yun nga. Mula noon, lagi siyang dumadaan sa bahay para lang makasiguro na nakasara yung pintuan ko. Tapos,